Our theme song, Look for the Waymarks, hymn number 413. Look for the waymarks as you journey on. Look for the waymarks passing one by one. Down through the ages, past the kingdoms far. Where are we standing? Look, the waymarks are. Look for the waymarks, the great prophetic waymarks. Down through the ages, past the kingdoms far. Look for the waymarks, the great prophetic waymarks. The journey's almost o'er. First the Assyrian kingdom ruled the world, then Medo-Persians banners were unfurled, and after Greece held universal sway, Rome seized the scepter. Where are we today? Look for the waymarks, the great prophetic waymarks, down through the ages, past the kingdoms far. Look for the waymarks, the great prophetic waymarks. The journey's almost o'er. Down in the feet of iron and of clay, weak and divided, soon to pass away. What will the next great glorious drama be? Christ and His coming and eternity. Look for the waymarks, the great prophetic waymarks, down through the ages, past the kingdoms far. Look for the waymarks, the great prophetic waymarks. The journey's almost o'er. Mga minamahal na kapatid, ito na po yung ating huling gabi sa ating pag-aaral sa Revelation and Daniel. Dito po sa ating COVID series. Nawa, ang ating pag-aaral ay nakapagbigay po sa inyo ng kalakasan ng pananampalataya, bagong pananaw sa aklat ng Apokalipsis. At kung talagang pag-aralan po natin itong buong ito, kahit isang buwan po, hindi po natin maubos ito. Ngunit dahilan po sa mga inyong pag-aaral sa banal na kasulatan, ito po ay nagawa upang sa ganon ay pag-aralan natin ang kanyang mga salita. At ang title ng ating pag-aralan ngayong gabi ay Heaven at Last. Lubang langit, mga minamahal na kapatid, ito ba ay totoo o kathang isip lang? Ngunit ano ba ang sabi ng banal na kasulatan? Ano ang ating makikita doon sa langit? At ano ang mga event before na makita natin iyong langit na bayan? Mga minamahal na kapatid, bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, tayo po ay yumuko sa panalangin. Dakilang Diyos, sa gabing ito, aming pong pag-aralan yung mga salita. Nawa, ang banal na Espiritu ang siyang makiusap po sa amin sa pamamagitan ng aming isip. Magdala po sa amin ito ng katibayan ng pananampalataya. At bagong pag-asa sa aming pakikipaglakad po sa inyo. Marami pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga minamahal na kapatid, pagtitignan po natin ang Great Controversy drama. Yung pong Genesis chapter 1 and 2, yun po ay walang kasalanan. Ito po ay creation. Yung pong Apokalipsis 21-22, wala din pong kasalanan doon. Yun po ay recreation. Pagtitignan po natin, in between, doon po sa Genesis at saka Apokalipsis, chapter 3,
pumasok po ang kasalanan. Chapter 20 ng Apokalipsis, iyon po ay iyon po ang end ng kasalanan. Kayong chapter 21, wala na pong kasalanan. Yun po, in between yun, chapter 3 at saka chapter 20 ng Apokalipsis, ito po ay great controversy drama. Sa gabing ito, titignan po natin, ano ba yung mga sequence of event bago po darating ang ating Panginoon. Titignan po natin, the sequence of events in ushering the finale of the great controversy drama. Una po nating makikita doon po sa chapter 19. Ang pangyayaring po doon, the invitation to the supper. Ito po yung marriage supper of the Lamb, kung saan ang invitation ay binigay ng Panginoon at yung kasali po doon sa banquet ay yung mga taong naligtas. Pangalawa na ating titignan, mga minamalang kapatid, ay yung second coming. Yung second coming ay ito ang pagdating ng ating Panginoon. Yung first coming nung siya ay panganak at iniligtas po tayo. Ang second coming ay darating ang Panginoon hindi upang tayo iligtas, kundi tayo ay kukunin at ipupunta doon sa langit na bayan. God will remove us in the presence of sin. Kaya nga po, ipupunta tayo doon sa langit na bayan. Yung kanyang ginawa doon sa cross, yung kanyang pangalawang pagdating, ito po yung reward doon sa mga matapat na nanampalataya sa ating Panginoon. Pangatlo po na makikita po natin ay yung millennium. Ano ba yung millennium? Yung millennium po ay ito yung 1,000 years vacation in heaven. Yun po ay napakagandang natignan, mga minamalang kapatid. Yung napahirapan ng kasalanan, bibigyan ngayon ng break ng Panginoon. Yung break na yun ay 1,000 years vacation in heaven. Ano ang mangyayari doon? Paano natin i-spend yung 1,000 years? Just imagine, dito nga sa lupang ito, pag sinabi mo, yan ay nabuhay siya ng 100 years old, sasabihin natin, mahaba na. Ngunit ang Panginoon ay bibigyan po tayo ng 1,000 years vacation doon po sa langit. Napakasaya, mga minamahal na kapatid. Titingnan natin, we will study the handiwork of God. And so on. Ano pa? Pangapat po na mangyari dyan, the new creation. Yan po ay yung bagong lupa at bagong langit, kung saan ang titira po dyan ay yung mga matapat na anak ng Diyos. Then, doon po sa panglima, that's the New Jerusalem. Yung New Jerusalem na yan, mga minamalang kapatid, na naandun po sa langit, bababa po dito sa lupa, that's what after 1,000 years, that will be the capital of the universe. Diba? Napakaganda, mga minamalang kapatid. Pag titignan po natin, marahil tuwing Sabado, pagdating niyan, pag nandito na sa lupa, pag worship, Sabat, lahat po na created beings sa sanlibutan, dadako po dito sa earth at doon po sasampa. Now, titignan po natin, ano ba yung invitation to the supper? Sabi po doon sa Revelation 19:9, blessed are those who are called to the marriage supper of the Lamb. At sabi niya, ang sabi po dito sa 19 verse 9, at sinabi niya sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inanyayahan sa paghapon sa kasalan ng kordero. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y siyang tunay na mga salita ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, anong sabi po dito? Yung panghapon sa kasalan is the marriage feast of the Lamb. Pagtitignan po natin, doon po sa ika-5 selyo, may tanong po doon. Ano yung tanong doon? How long, O Lord, holy and true, until you judge and avenge our blood? Hindi po ibig sabihin noon na mayroong buhay na kaluluwa doon po sa ilalim po ng altar. Hindi po yun ang ibig sabihin noon. Yung mga ibinigay ang buhay,
sa Ebanghelyo, kung saan sila'y naging matapat at yung kanilang buhay ay ibinigay nila sa paglilingkod sa Panginoon. Doon sa kanilang pananampalataya. Kaya ang tanong, how long, O Lord? Kaya nga, doon po sa marriage feast of the Lamb, dito po masasagot yung katanungan na yon. The saints are dressed in Jesus' righteousness. They are the guests to a wedding supper. Mga minamahal na kapatid, sino yung mga guests dyan? Yung mga naligtas sa kasalanan at ibinihis nila yung katwiran ni Kristo. Yan po yung mga maliligtas. Pagkatapos po niyan, ano pa ang magkita natin doon? Dito pa po, the lamp marries the bride. Sino po yung lamp na yan? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Anong kanyang ginawa? Pinakasalan niya yung bride. Sino ba yung bride? Yung church. Sino yung church? Yung mga tao naligtas, mga minamahal na kapatid. That's why mayroong fiesta, mayroong kasalan. Bakit, mga kapatid? It's the time for the Lamb to claim His own bride. It's no other, the church. Kaya nga't minamahal na kapatid, and to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright, for the fine linen is the righteous acts of the saints. Anong sabi po doon? Ano ang kanilang ibinihis? Fine linen and bright. Then, yung fine linen na yon, ano ang sinisimbolahan? The righteous acts of the saints. Kaya nga, minamahal na kapatid, yun, yung chapter 19. It's the invitation to the supper. Yan. Ang panggabihan o panghapunan naman yan. Mga minamahal na kapatid. But it's an illustration on how God will have a banquet for those who are redeemed. Pagkatapos po niyan, ang sabi po sa 19, at nakita ko ang hayop at ang mga hari sa lupa at ang kanilang mga hukbo na nangagkakatipon upang makipagbaka laban doon sa nakasakay sa kabayo at laban sa kanyang hukbo. Mga minamahal na kapatid, ano po ang pinapakita po dito sa atin? Ito po ay yung pagdating ng Panginoon. Jesus is coming back to take those who have accepted the invitation to the wedding to heaven. Mga kapatid, di ba napakaganda? Saan ang kasalan? Sa langit. Saan ang resepsyon? Sa langit. Sino ang pupunta doon? Those who accepted the invitation. Paano nangyari yon? The acceptance of the invitation. It's through the gospel. Yung pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesus, yun ang pagtanggap sa invitation doon sa kasalan po sa langit. Ano pa po yun, mga kapatid? Pagtitignan natin. Heaven saw a typical representation of the second coming. A white horse, Jesus with blood-stained clothes, followed by angels, riding horses. He is identified by the two names, the Word of God and King of Kings and Lord of Lords. Yun po yung kanyang pangalan. Kaya nga't pagtitignan po natin, mga minamahal na kapatid, ito ay sinisimbolan the victorious Christ. Bakit, mga kapatid? Kasi yung title ng kanyang pangalan, the Word of God, King of Kings, and Lord of Lords. Jesus defeated Satan in heaven, at the desert and at the cross. Then He will defeat him and His followers again. Pagtitignan po natin yan. Natalo sa langit ang kaaway. Doon po sa wilderness during the persecution, hindi po namatay yung mga matapat. Namatay man sila yung iba. Ibinigay nila yung kanilang
buhay upang sa ganon ang katotohanan ay maging bantayog at patuloy na manatiling tapat yung mga ibang tao, mga minamahal na kapatid. Then at the cross, that's the final cosmic battle kung saan nakita ng universe kung ano ang pag-ibig ng ating Panginoon sa taong makasalanan. Kaya nga't mga minamahal na kapatid, iyon is the symbol of the final victory of our Lord Jesus Christ. Pag titignan po natin the new creation. Ano bang kikita doon sa new creation? Sabi po sa 21:1, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. Mga minamahal na kapatid, anong sabi doon? Nakita niya yung bagong langit, bagong lupa, kasi yung una ay wala na ring dagat. Pag titignan po natin, ang titignan natin, ano ba ang wala doon? There will be no. Ano ba yung wala doon? Wala, mga kapatid. Una, wala na pong dagat. Ano ba yung dagat? Ito po ay simbolo ng kamatayan at saka separation. Kaya sabi doon, no more sea. Ano pa nandoon, mga kapatid? Wala nang kamatayan, wala nang kapighatian, wala nang umiiyak, then no pain. Ano pa? Wala na din yung mga takot, yung duwag, yung mga hindi manampalataya, yung mga masasama, and so on, mga minamahal na kapatid. Wala na doon. Anong mayroon? Ang mayroon doon, mga kapatid, ay there will be New Jerusalem. Ano ba yung New Jerusalem? Yung New Jerusalem, mga minamahal na kapatid, ito ay tahanan ng mga maliligtas. Ginawa ito ng Panginoon upang sa ganon, mayroong tirahan yung mga maliligtas sa kasalanan. Ano pa? Makikita po natin doon, the tree of life. Yung tree of life ay mayroong 12 sets of fruits. At ito ay magbabago tuwing buwan. Hindi natin alam kung anong klaseng bunga niyan. Di ba exciting ang maliligtas? Kasi pagdating sa langit, mayroon kang titignan kung ano talaga. Pag titignan ko, mga minamahal na kapatid, doon sa aking isipan, that's eternity. Ilang buwan ang eternity? Hindi ko alam kung ilang buwan ang eternity. Pero eternity. Then, the tree of life, it will change every month. Di ba napakaganda, mga kapatid? Then, another is the water of life. The water of life, the main source is coming from the throne of God. Then, ang pinakamagandang mangyari po doon, there is the presence of God. Kaya nga, yan ang new creation, mga kapatid. Now, magtitignan po natin, all the questions on God's justice will be answered. And the pain of being separated from our dear ones will end. Happiness will reign forever. Mga kapatid, wala na yon. Wala na yung paghiwalay sa kamatayan and so on, sa loved ones, wala na. Then happiness will reign forever. Then, ano pa, mga kapatid? Doon po sa Isaiah 60 verse 21 ang sabi doon, also your people shall all be righteous. They shall inherit the land forever. The branch of my planting, the work of my hands, that I may be glorified. Yan po ang sinabi doon. Sino po ang mga tatanggap diyan? Sino ang titira doon? Ang sabi po doon, all people na mga napasakdal. Ito po ang sabi ni Mrs. White. Ang sabi po niya, pain cannot exist in the atmosphere of heaven. In the home of the redeemed, there will be no tears, no funeral trains, no badges of mourning. The inhabitant shall not say, I am sick. The people that dwell therein shall be forgiven their iniquity. One rich tide of happiness
will flow and deepen as eternity rolls on. Mga minamahal na kapatid, napakagandang quotation ni Mrs. White. At yung quotation na yan, anong sabi niyon? Ito ay tirahan ng mga naligtas. Wala na ring iyakan doon. No tears. Wala nang luha. No funeral trains. Wala na yung nakikilibing kasi wala nang ililibing. Mga kapatid, wala na ring iyak. Then, ang sabi pa niyon, wala nang sakit. Then, the rich tide of happiness, yung mayaman na tide, ay it will flow as eternity deepens. Mga kapatid, titignan po natin ang New Jerusalem. Ano ba ang New Jerusalem? 21:23. Ang sabi po dito, at ang bayan ay hindi nangangailangan ng araw o ng buwan man upang lumiwanag sa kanya, sapagkat naliliwanagan ng kaluwalhatian ng Diyos, at ang ilaw doon ay ang kordero. Mga minamahal na kapatid, di na kailangan ng araw, buwan. Ano ang nagliliwanag? Yung luwalhati ng Diyos. At pag titignan po natin, although the description of the New Jerusalem in Revelation is symbolic, it will be an actual city. Pinakita yon kay Juan, mga minamahal na kapatid. It is the home Jesus is preparing for us and the place where we'll live during the millennium. It will also be the capital city of the new earth. Mga minamahal na kapatid, napakaganda. Kaya nga, pag titignan po natin, pag ito ay kapital ng new earth, itong new earth ay kapital, ibig sabihin niyan, mga kapatid, pag may mga gathering, dito magpuntahan. Dito maintindihan ng mga unfallen na created being the mystery of God. Dito rin makikita kung paano ibinuhos ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya nga, it will be the capital city. Mga kapatid, ano pang makikita po natin doon? Ang New Jerusalem ay mayroon pong 12 gates. Pag square po yan, di 3, 3, 3, 3. So, all in all, 12 gates. Anong pagkayari niya? Ang sabi po sa 21:21, at ang 12 pintuan ay 12 perlas, at bawat pinto ay isang perlas, at ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto, na gaya ng nanganganinag na bubog. Mga minamahal na kapatid. Nanganganinag na bubog, ang sabi doon. It's transparent like glass. Kaya nga, pag titignan po natin, mga minamahal na kapatid, bakit perlas? Paano ba nagagawang perlas? Iyon ay pag mayroong foreign body na papasok po doon sa perlas. At anong mangyayari? Yung foreign na body na yun ay kanyang babalutin ng kanyang luha. Hanggang mabalot yon, hanggang nandun yung foreign body, patuloy yon na mababalot. But, according to the marine biologists, it is the most painful part on the clam. Mga minamahal na kapatid, perlas yon. Dahilan sa ang Panginoon ay nasaktan nung ang anak ay ibinigay sa atin upang tayo ay iligtas. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, it's a prayer. Yun ay forever a remembrance of the love of Jesus Christ.
Pagkatapos niyan, anong nang susunod po diyan is the second coming. Pansinin po ninyo. Inumpisan po natin kanina sa chapter 19, the marriage supper of the Lamb. Pero ang sabi po doon sa 22:20, ang sabi doon, He who testifies to these things, yes, surely I am coming quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus. Ano pang nilalaman ng tekstong yan? Yung text po niyan ay panalangin. Dahil sa Amen. Ngunit, anong nilalaman yan? Ang nilalaman po ng huling panalangin ay, Come, Lord Jesus. Makikita po natin, nagsara ang libro ng Apokalipsis sa panalangin na darating ang ating Panginoon. Sigurado po na darating ating Panginoon. Kaya nga, home at last, ipinakita po sa atin yung langit. Pagkatapos ipinakita doon po sa sequence, doon sa pagsulat ni Juan, at the end, ay darating ang ating Panginoong Hesus. Mga minamahal na kapatid, yung pagdating ng Panginoon ay sigurado. Isa pang quotation na galing kay Mrs. White, ang sabi niya, the great plan of redemption results in fully bringing back the world into God's favor. All that was lost by sin is restored. Not only man, but the earth is redeemed to be the eternal abode of the obedient. Now, God's original purpose in its creation is accomplished. The saints of the Most High shall take the kingdom and possess the kingdom forever, even forever and ever. Mga minamahal na kapatid, pagtitignan po natin, nung nagtapos ang libro ng Apokalipsis, ang nagwagi ay yung mga saints. Mga minamahal na kapatid, ito po ang ipinapakita sa atin ng Revelation. Sa kahulian, ang magwawagi ay yung mga napasakdal sa pananampalataya, yung mga naging santo. Bakit sila naging santo? Nagkaroon sila ng ugnayan sa ating Panginoong Hesus. Ang ugnayan na yan, dumaan man sila sa detour, maginhawa na kalsada, naging matapat pa rin sila sa kanilang pananampalataya. Pakipakinggan muli natin, mga minamahal na kapatid, si Pastor El John sa kanyang awitin. Saan ka nabubuhay, mahal na kaibigan? Sa Diyos ba o sa sarili lamang? Saan ka patutungo? Langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ika'y naging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin mo ang daan tungo sa kaligtasan. Namkamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo,
kaibigan ko. Baka bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alin lang ay pawin mo ngayon. Huwag kang magpaliban, huwag kang mag-alinlangan. Pinto ng iyong puso ay buksan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa aral na ibinigay niyo sa amin. Nakita po namin kung ano ang langit, ano ang pangyayari diyan. Panginoon, aming pong ipinapanalangin na huwag niyo kaming hayaan mawaglit. Bagkus, kami po ay maging matapat na maglilingkod po sa inyo hanggang kayo dumating muli. Marami pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami pong salamat. At bukas po ay yun po ang ating pangalawang Sabat na kung saan nabigyan tayo ng kalayaan upang sa ganon sumamba doon sa ating mga iglesia. Paalala lang po mga kapatid na yung 0 to 20 wag mo nang lalabas, 16 above wag mo nang lalabas, at by batch po yung ating gagawin. Ito po ay hour of worship lang. 1 hour, 1 hour, 1 hour. Nasa transition period po tayo. Hindi po natin alam kung kailan ulit magbibigay ng go signal ang ating government. Ito po lang gagawin po natin ito. Ito po ay hindi po pag-apak sa ating religious liberty. Kundi ito po ay virus, mga kapatid. Kaya nga, titingnan po natin na yung ating pagsasamba ay maisagawa po natin ayon po sa kagustuhan ng Panginoon at ayon din sa reglamento ng ating government. Marami pong salamat. God bless po sa inyong lahat.